Kailangan ko silang matakasan ngayon. Pero ipinapangako ko, babalik ako. Babalik ako at sisingilin ko silang lahat. Sisingilin ko silang lahat! Panaginip lang pala. Teka, nasaan na ba ako? Malapit na kaya ako? Naku, malapit na pala ako. Eto na yun. Eto na yung lugar. Sandali lang mga kaaswang confessions. Bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko lang itanong, saang channel po kayo nakikinig ngayon? Dahil alam nyo ba, marami na ngayong channels na nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin yung dito kayo nakikinig sa official channel ng Aswang Confessions. Hello po, Miss Ligaya. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Amanda. Dito ko lang aaminin sa inyong channel sa Aswang Confessions na ako ay isang manunugis. Tama po ang inyong narinig. Isa akong manunugis ng mga aswang. Bago ko simulan ang aking kwento, gusto ko munang ipaalam na sinadya ko ring palitan ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng aking karanasan. Uumpisahan ko ang aking kwento habang bumabiyahe ako sa isang makipot na kalsada papasok sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan. Naitatago ko na lang sa pangalang Baryo San Lazaro. Bagong salta ko noon sa baryong yun. Wala akong kakilala at wala ring nakakakilala sa akin. Mas gusto ko ang ganun. Mas madali akong makakakilos kung walang makikialam sa aking mga gagawin. Bumaba ako sa tapat ng isang sementeryo. Napapaligiran ito ng mga malalaking puno at ang mga nitso ay tila luma na parang halos gumuho na. Hindi nagtagal ay may lumapit sa akin na dalawang lalaki. Oh, ikaw ba si Amanda? Yung bagong tagalinis ng nicho na inirekomenda ni Kapitan Tiago? Oo, ako nga. Kayo siguro si Rafael at Nathaniel. Tama ba? Yung magkapatid na si Paul Torero na sinabi niya sa akin? Oo, kami nga. Mabuti nakarating ka rito sa lugar namin. Pero paalala lang, hindi lahat ay nagtatagal dito. Karamihan, umaalis din pagkatapos ng ilang araw. Ha? Talaga ba? Siguro dahil nakakapagod ang trabaho, no? Hindi lang nakakapagod. May mga kwento-kwento kasi rito sa sementeryo eh. Ano naman yun? May mga kakaiba kasing nangyayari kapag sumasapit ang gabi sa sementeryo. Kaya walang nagtatagal ng mga trabador dito na nagmumula sa ibang lugar. Kami ng kapatid ko, sanay na kaya nagkakatagal kami. Tahimik lang akong ngumiti. Hindi ko ipinakita sa kanila na alam ko na ang tinutukoy nila. Ang mga balbal. Mga aswang na kumakain ng laman ng patay na balitang gumagala sa sementeryo tuwing sumasapit ang gabi. Ang totoo, matagal ko nang pinaplano ang magpunta sa lugar na yon. Matapos patayin ng mga balbal ang aking mga magulang nung bata pa ako, nangako kong maghihiganti. Ngayon, nasa lugar na ako kung saan nagtatago ang iilan sa mga balbal. At dito ko sisimulan ang aking paghihiganti sa mga halimaw na sumira sa pamilya ko. Sinadya kong magpanggap na tagalinis ng nitso sa sementeryong yun para mas mapalapit ako sa kanila at para mas mapadali ang aking misyon. Ang misyong tapusin ang mga aswang na balbal. Sinamahan ako ni Rafael at Nathaniel sa isang maliit na barong-barong kung saan ako titira habang naroon. Nasa loob mismo ng sementeryo ang barong-barong, isang lumang kubo na gawa sa kawayan. Sa loob nito, may maliit na papag, gasera at ilang gamit para sa paglilinis. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin o sa tatay namin na si Mang Rogelio. Dati rin si Paul Torero ang tatay namin, pero matanda na siya. At marami nang nararamdaman sa katawan, kaya pinahinto na namin sa pagtatrabaho. Doon lang kami nakatira malapit sa tabi ng patay na puno. Ayun lang, malapit lang. Sige,
Tatandaan ko yan. Salamat sa inyong dalawa. Habang kausap ko ang magkapatid, napansin ko ang katahimikan ng paligid. Wala ni isang ibon o insekto ang maririnig sa lugar na yon. Iba rin ang lamig ng simoy ng hangin. Parang may nagmamasid sa kung saan, ngunit hindi ko yon pinansin. At isa pa pala, Amanda. Mag-ingat ka kapag lalabas ka sa gabi. May mga kakaibang nilalang dito na gumagala sa gabi. Mga aswang. Kaya walang tumatagal dito. Siguraduhin mo na isasara mo ng mabuti ang pinto at bintana mo tuwing gabi. Aswang? Sige. Susundin ko ang mga sinabi niya. Mag-aayos muna ako ng mga gamit ko, ha? Sige, iiwan ka na namin dito. Kung kailangan mo ng tulong, katukin mo lang kami sa bahay namin, ha? Sige, salamat ulit sa inyo. Napansin mo yun, kuya? Mukhang hindi siya naniniwala na may mga aswang dito sa sementeryo. Tinawanan lang niyang sinabi natin. Kaya nga eh. Hayaan mo na siya. Kapag harap-harapan na niyang makita ang mga aswang, maniniwala rin yan sa atin. Tingnan natin kung makatagal siya sa lugar na ito. Pero, Rapel, napansin mo ba? Maganda siya, di ba? Parang artista yan ang mukha niya. Sa unang tingin, hindi mo aakalain na isa siyang tagalinis ng nicho. Napansin ko rin yan, kuya. Nang una ko pa lang siyang nakita, naganda na ako sa kanya. Kaso mukhang suplada eh. Yun lang. Tapos parang sobrang seryoso niyang tao. Nako, tara na nga. Baka hinahanap na tayo ni tatay. Hindi nila kailangan na malaman na hindi talaga ako tagalinis ng nitso. Na ako ay isang manunugis ng mga aswang, lalo na ng mga aswang na balbal. Nang tumingin ako sa orasan, 8:00 na ng gabi. Naisipan kong sumilip sa bintana. Tahimik talaga ang paligid, sobrang tahimik. Wala kang maririnig kahit kuliglig. Habang nakamasid ako sa labas, bigla kong naramdaman ang kakaibang presensya. Para bang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Sa isip ko, may aswang na nagmamatsyag sa akin. Pero hindi ako nagpahalata. Dahan-dahan kong isinara ang bintana at isang matipid na ngiti ang lumabas sa labi ko. Ganyan nga. Subukan mo nang lumapit dito. Titiyakin kong kamatayan mo na aswang ka. Inabangan ko kung lulusubin ako ng aswang, ngunit hindi misligaya. Nakaramdam ako ng inis dahil makakapatay na sana ako ng isang balbal, ngunit napurnada pa. Sa inis ko ay natulog na lang ako. Mabilis naman akong nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan, sinimulan ko na ang paglilinis ng mga nitso. Kapag tapos na ang trabaho ay naglilibot-libot sa baryo. Napansin ko na tahimik ang mga tao doon at mababait naman. Madalas kong makasama sa sementeryo ang magkapatid na sina Rafael at Nathaniel. Kapag mayroong patay na ililibing, paminsan-minsan, nakakausap ko rin ang kanilang ama na si Mang Rogelio na kahit matanda na ay kayang-kaya pa rin ang mga mabibigat na gawain sa sementeryo. Kahit na pinagbabawalan na siya ng mga anak niya na magtrabaho. Isang hapon, habang naglilinis ako ng mga nitso, narinig kong may bisita na dumating sina Rafael at Nathaniel. Naisip kong itigil na muna ang aking ginagawa. Lumapit ako sa bukas nilang bintana at mula doon ay nakita kong isang lalaking may dalang bayong na puno ng mga prutas. Kumusta na kayo? Si Mang Rogelio, kumusta na? Uy, Isagani, ang tagal mong hindi dumalaw ah. Ayos naman kami rito. Eto, ganun pa rin ang buhay. Kahit mahirap. Kahit pa rin ang kayod. Si tatay nagpapahinga sa kwarto niya. Medyo masama kasi ang pakiramdam niya. Kumusta ka naman, Isagani? Kumusta rin ang tatay mo si Mang Edgar? Sabi mo nung huli tayo nagkausap, may sakit din siya. Eto, ganun pa rin katulad nyo. Mahirap din ang buhay. Pero kinakaya at nakakaraos naman. Si tatay, mabuti na kayo ng lagay niya.
Pero kaya ako napadaan dito kasi gusto ko rin kamustahin si Mang Roelio. Nagdala ako ng prutas para sa kanya. Nako, nag-abala ka pa. Salamat ha. Nagpapahinga pa kasi si tatay eh. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam niya. Kaya mas mabuting huwag mo na siyang istorbohin pa. Tahimik akong nakikinig sa kanila. Habang nag-uusap sila, napansin kong biglang naging seryoso ang lalaking bisita. May babalita ako sa inyo. May mga bangkay na naman daw na nawawala sa sementeryo sa kabilang baryo. Kinain na naman daw ng mga balbal. Ano? Nakaabot na sa kabilang baryo ang mga balbal? Hindi na lang dito nangangambala ang mga balbal pati sa ibang lugar. Nakakabahala na to. Natatakot na raw mga tao sa mga karatig baryo. Baka kasi doon na naman umatake ang mga balbal. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang panginginig ng laman ko. Kinamumuhian ko ang mga aswang na balbal. Sila ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Hindi nga ako nagkamali. Sa lugar na yun ko matatagpuan ang mga balbal na sumira sa pamilya ko. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto upang mas mapakinggan ko pa ang usapan tungkol sa mga balbal. Pero nang mapansin nila ako, bigla silang tumigil sa pag-uusap. Amanda, ikaw pala. May kailangan ka ba? Siya nga pala si Isagani, kaibigan namin ni Rafael. Isagani, siya si Amanda, ang bagong tagalinis ng nicho sa sementeryo. Kinagagalak itong makilala, Amanda. Ganun din ako, Isagani. Pasensya na. Narinig ko kasing pinag-uusapan nyo tungkol sa mga balbal, hindi ba? Bakit? Natakot ka ba? Yan nga ang sinabi namin sa'yo nung bagong dating ka rito sa baryo. Totoo ang mga suwang na balbal. Hindi lang sila nangangambala rito, pati na rin sa mga kalapit na lugar. Ako natatakot? Hindi Sanay na ako makarinig ng ganyan. Sa probinsya namin, marami ring kwento tungkol sa mga aswang na balbal. Sabi ng iba, hindi lang bangkay ang kinakain ng mga yun, pati lamang loob ng buhay na tao. Kasi may mga uri raw ng balbal na kumakain ng sariwang karne ng tao. Grabe. Kung totoo ba yung sinabi mo, delikado pala talaga ang mga balbal. Kaya mag-ingat tayo. Lalo na't malapit kayo rito sa sementeryo. Dito sila palaging gumagala dahil nandito ang mga pagkain nila. Alam niyo nang may mga balbal dito? Pero bakit wala kayong ginagawa? Hindi ba dapat may nagro-ronda upang tugisin ang mga aswang na yon? Patuloy silang manggagambala hanggat wala kayong ginagawang paraan. Sinubukan na namin yan. Pero marami sa mga taga rito, karamihan ay mga kalalakihan. Sumuko. Kahit si Kapitan Tiago na pinuno ng baryong to, sumuko na rin. Hindi namin kayang labanan ng mga balbal. Masyado silang malalakas. Hindi sila tinatabla ng mga karaniwang pangontra tulad ng asin at bawang. Mga malalakas na uri sila ng balbal. Gustuin man naming lumaban, pero hindi namin kakayanin kung kami-kami lang. Wala na eh. Wala nang gustong tumulong sa amin. Natatakot na silang lahat. Napagtanto ko na walang sapat na tapang ang mga tao doon na labanan ang mga balbal, Miss Ligaya. Natatakot sila, hindi lamang sa mga nilalang na nagtatago sa dilim, kundi pati na rin sa posibilidad na sila mismo ang susunod na biktima. Sa bawat gabi, tila mas lumalalim ang takot kesa sa dilim na bumabalot sa lugar na yun. Dahil sa ibinalita ni Isagani, mas lalong umiwas ang mga tao na lumabas ng bahay, lalo na kapag sumasapit na ang dilim. Isang gabi, naiwan ako sa sementeryo dahil hindi pa ako tapos maglinis ng mga nitso. Malapit na ang undas kaya kailangan ko nang makarami. Habang naglilinis ako, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Saglit akong napatigil sa aking ginagawa. May nakamasid sa akin. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Sa mga ganitong sitwasyon, palagi akong handa. Dala ko ang aking benditadong punyal na pamatay sa mga aswang. Huhugutin ko na sana mula sa aking bulsa nang may marinig akong isang pamilyar na boses.
Oh, Amanda, sabi ko na ikaw yan. Nandito ka pa pala. Delikado na mag-isa rito sa ganitong oras. Ikaw pala. Akala ko kung sino na Kailangan ko kasing tapusin tong nililinis kong nicho. Para bukas, iba naman ang lilinisin ko. Ganun ba? O sige, tutulungan na kita sa ginagawa mo para matapos na yan. Nang makauwi ka na. Hindi na, Rafael. Kaya ko na to. Malapit na rin naman ako matapos nakakahiya sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Tapusin mo na yan. Mapanganib dito pag gabi na Baka manggambala na naman dito ang mga aswang na balbal. Kahit nagpupunta sila sa ibang lugar, bumabalik pa rin sila dito sa sementeryo para kumain ng mga bangkay. Sabi mo nga, di ba? May mga uri ng balbal na kumakain din ng buhay na tao. Hindi lang ng bangkay. Kaya delikado para sa isang babaeng tulad mo na gabihin rito. Sige na, tutulungan na kita. Sa ayaw man o sa gusto mo. Hindi na ako nakatanggi sa gusto ni Rafael. Sa halip na mainis, napangiti na lang ako. Hindi ko alam kung sincero ba talaga siya sa pagtulong sa akin. Pero natuwa ko sa inasal niyang yun. Wala pa akong naranasang ganun mula sa ibang lalaki. Maya-maya, biglang dumating si Nathaniel na may dalang gasera. Rafael, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Tara na, baka hinahanap na tayo ni tatay. Sandali lang kuya. Tinutulungan ko pa si Amanda sa paglilinis ng nichong to. Aba, ngayon lang kita nakitang tumulong sa paglilinis ng nicho Marami nang nagtrabaho rito na tagalinis. Pero kahit isa man lang, wala kang tinulungan. Oh, Amanda, bakit hindi mo na lang ituloy bukas ang paglilinis niyan? Gabi na, delikado na rito. Kasi tinutulungan ko lang si Amanda para makauwi na siya. Sabi ko na nga sa kanya delikado dito kapag sumapit ng dilim. Kailangan ko kasing tapusin to Bukas mas marami pang lilinisin ko. Kaya gusto ko sana mabawasan man lang. Nagmagandang loob naman itong kapatid mo. Nahihiya nga ako pero nagpatulong na rin ako para matapos ko ng ginagawa ko. Pasensya na, Nathaniel. Naabala ko pa itong si Rafael. Nako, wala yun, Amanda. Mabuti nga tinulungan ka ng kapatid kong yan Pero nagtataka talaga ako. Hindi naman basta tumutulong ang lokong yan Pwede ba kuya? Huwag mo na nga akong asarin dito. Tumulong ka na rin para mas madali kaming matapos. Napakamot na lamang ng ulo si Nathaniel na tumulong na rin sa paglilinis ng nitso. Habang tumatagal, mas nakikilala ko ang magkapatid. At masasabi kong mabubuti silang tao. Hindi lang sila gwapo at matipuno, may busilak din silang puso. Kahit minsan ay sumusobra na ang pagbibiro ni Rafael, hindi ko na lang yun pinapansin. Mas nangingibabaw pa rin ang kabutihan nilang magkapatid kesa sa anumang kapintasan. Di nagtagal, natapos na kami at handa nang umuwi nang may lumapit sa amin na matandang babae. May kasama siyang lalaki na tansya ko ay hindi nalalayo sa edad namin. Magandang gabi sa inyo. Maaari bang magtanong? Magandang gabi rin po. Ano po may paglilingkod namin? Hinahanap kasi namin ang bahay ni Mang Rogelio. Mga dayo kami mula sa Iloilo. Kami ang mga dagdag na tagalinis ng mga nicho dahil malapit na ang undas. Ang sabi sa amin ni Kapitan Tiago, hanapin daw namin dito sa sementeryo ang bahay ni Mang Rogelio at ang mga anak niya. Dahil sila raw ang maghahatid sa amin sa tutuluyan namin. Kayo po pala yung mga dagdag na tagalinis ng mga nicho na sinabi ni Kapitan. Tatay namin si Mang Rogelio. Ako nga po pala si Rafael. At siya naman po ang kuya kong si Nathaniel. Itong kasama namin ay si Amanda. Tagalinis din po ng nicho rito. Kayo pala ang mga anak ni Mang Rogelio. Ikinagagalak namin kayong makilala. Ako si Salig. Aling Salig na lang ang itawag niyo sa akin. At ito naman ang anak kong si Emilio. Ikinagagalak namin kayong makilala. Ako si Emilio. Ikinagagalak din po namin kayong makilala, Aling Saling, Emilio. Ikaw pala si Amanda, Iha. Nauna ka pa pala rito kaysa sa amin. Ikinuwento ka rin sa amin ni Kapitan Tiago.
Ang sabi niya, ikaw daw ang makakasama namin sa paglilinis ng mga nicho. Ako nga po. Nauna lang po ako ng ilang araw sa inyo. Ganun ba? Mabuti naman at may makakasama kami ng anak ko sa paglilinis. Ang sabi kasi sa amin, malaki raw ang bayad dito. Lalo na kapag malapit na ang undas. Dahil marami ang nagpapalinis ng mga nicho. Ganon nga po talaga rito. Kapag sumasapit ang undas, marami pong kamag-anak ng mga yumao ang nagpapalinis ng nicho ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang nag-uusap sila, pinili kong manahimik, Miss Ligaya. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong kakaiba sa mag-inang yun. Lalo na nang magtama ang mga mata namin ni Emilio. Para bang may mabigat na enerhiyang dumaloy sa buong katawan ko. Saktong-sakto pala Amanda. May mga makakatulong ka na sa paglilinis ng mga nicho. Lalo na ngayon na marami nang nagpapalinis. Oo nga. Mas mapapadali na ang trabaho mo, Amanda. Tumangulang ako, ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang kakaibang presensya ng mag-ina. Napansin ko ring nakatitig si Emilio sa akin, na para bang sinusuri ang buong pagkatao ko. Nang salubungin ko ang kanyang tingin, agad niya itong inalis. Waring nahiya sa kanyang ginawa. Sinamahan ni na Rafael at Nathaniel ang mag-ina sa maliit na kubong tutuluyan nila, na malapit lamang sa aking tinutuluyan. Pagkatapos ipaliwanag ng magkakapatid ang mga kailangang gawin, nagpaalam na sila sa amin. Maaari na po kayo mag-umpisa bukas. Kung may mga tanong kayo, itanong niyo kay Amanda. Sige, mauna na ho kami. Baka hinahanap na kami ni tatay. Bukas makikilala rin niyo siya. Medyo masama pa kasi ang pakiramdam niya. Kaya baka hindi pa niya kayo maharap. Ay maraming salamat muli mga iho. Pagpalain nawa kayo. Mauna na kami Amanda. Bukas na lang ulit. Salamat sa pagtulong niyo sa akin kanina ha. Kung hindi niyo ako tinulungan, baka hindi pa ako tapos sa paglilinis ng nicho. Wala yun. Sige na. Kapag may kailangan kayo, puntahan niyo lang kami sa bahay. Sige, magandang gabi sa inyo. Nang makaalis ang magkapatid, papasok na sana ako sa kubong tinutuluyan ko, nang biglang magsalita si Aling Saling. Kung ako sa'yo, Iha, huwag ka nang magpapaabot ng gabi sa sementeryo. Balita ko'y may mga gumagala raw na aswang dito. Totoo ba yun, Iha? Bigla akong kinilabutan sa sinabi niya. Parang ang boses niya ay may halong babala. Opo, totoo po yan. Sige po, salamat po sa paalala. Nagpaalam ako sa kanila na papasok na sa tinutuluyan ko. Sinabi ko na marami pa akong kailangang gawin. Napansin ko na pumasok na rin sila sa kanilang kubo. Ngunit nang lumingon ulit ako, nakita ko si Emilio na nakatitig muli sa akin. Hindi ko na siya pinansin at nagmamadali akong pumasok sa loob ng kubo. Buong gabi akong hindi mapalagay. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang matalim na titig ni Emilio. Hindi ko talaga alam kung bakit. Pero may kakaiba talaga sa kanya at sa kanilang mag-ina. Kinaumagahan, habang naglilinis ako ng ngitso, ay nilapitan ako ni Rafael. Amanda, kumain ka muna. Hindi ka pa yata nag-aalmusal. May dala akong pandesal Nag-abala ka na naman, Rafael. Pero mamaya na lang siguro ako kakain. Marami pa akong lilinisin eh. Baka abutin naman ako ng dilim kung hindi ko tumatapos. Hindi ba de? Nakapagkape naman ako kanina. Huwag mong sagarin ang sarili mo, Amanda. Baka sa sobrang sipag mo, magkasakit ka niyan. Kung hindi mo matapos ang paglilinis ngayong araw, maaari mo namang ituloy kinabukasan para hindi ka abutan ng gabi. Mabuti sana kung walang gumagalang balbal sa sementeryo. Para pwede kang magpagabi anumang oras. Balbal. Sa tuwing naririnig ko ang salitang yun, parang pinipiga ang puso ko, Miss Ligaya. Bumabalik sa isip ko ang nakaraan, ang gabing sinira ng mga aswang ang buhay namin.
12 anyos lamang ako noon. Tahimik ang buhay namin ng aking pamilya. Simple lang ang buhay pero kahit ganon ay masaya kami. Ngunit isang gabi, narinig ko ang sigaw ni nanay. Bumaba ako ng hagdan upang silipin kung ano ang nangyayari. Habang nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Sa may pinto, nakita kong lumabas si tatay. Bit-bit ang kanyang itak upang ipagtanggol kami ni nanay. Ngunit napakarami ng mga aswang na balbal na sumugod sa amin. Ang kanilang balat ay kulay putik. Ang mga mata ay nanlilisik at namumula. At matutulis ang kanilang mga kuko. Akala ko noon na mga bangkay lang ang gustong atakihin ng mga balbal. Ngunit ng gabing yun, isa itong tunay na bangungot para sa amin. Nanay! Tatay! Nanay! Tatay! Nakita kong sinubukan ni tatay na labanan ng isa, pero sinunggaban siya ng 2 pang aswang. Nagtangka naman si nanay na protektahan ako, ngunit wala siyang nagawa nang atakihin din siya ng mga aswang na hayok sa laman. Habang agaw buhay sina nanay at tatay, sinabihan nila ako na tumakas. Kahit ayoko, napilitan akong umalis. Nakatakas ako sa pamamagitan ng paglabas sa likurang pinto ng bahay at tumakbo ng tumakbo palayo sa lugar na yun. Kahit nagkandara pa at nasugatan, ginawa ko pa rin na makalayo para mabuhay. Nang makarating ako sa kakahuyan, isinumpa ko sa sarili ko na ipaghihiganti ko sila. Ipinangako kong babalikan ko ang mga aswang na balbal at hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang lahi ng mga halimaw na yun. Nang sumapit ang umaga, bumalik ako sa aming bahay at doon ko nakita ang walang buhay na katawan ng aking mga magulang. Wakwak ang kanilang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Magbabayad kayo, mga aswang! Magbabayad kayo! Mula noon ay sinanay ko na ang sarili ko. Natutunan kong lumaban, gumamit ng iba't ibang sandatang pangontra, at maghanap ng mga aswang para patayin. Kaya ako nandito, hindi bilang tagalinis ng nitso, kundi bilang manunugis. Bigla akong natauhan nang muling magsalita si Rafael. Amanda, huy! Ano nangyari sa'yo? Bigla ka na lang natulala. Wala. May naalala lang ako. Ayun na nga ba yung sinasabi ko eh. Natutulala ka na. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. O heto, kahit isang pandesal lang. Upang hindi mapahiya si Rafael, tinanggap ko ang ibinigay niyang pandesal. Habang kumakain, hindi ko napigilan ang sarili na mapatingin sa mag-inang Emilio at Aling Saling na nasa kabilang nitso at naglilinis. Napansin ko si Emilio na panakanakang tumitingin sa amin ni Rafael. Nang mapansin niyang nakatingin din ako sa kanya, agad niyang binawi ang tingin at muling nakatuon sa ginagawa niya. Pinagmamasdan kong mabuti ang bawat kilos nilang mag-ina. Mahinahon at dahan-dahan ang kanilang pagtatrabaho. Para bang bawat galaw nila ay pinag-iisipan. Nang biglang napadako ang tingin ko sa batok ni Emilio. Bahagya kasi siyang yumuko habang naglilinis ng nitso. Nakakita ako ng itim na marka sa batok niya. Bilog yun na parang pinaso ng kung ano. Nagulat ako na makita ko yun. Ano yan? Parang nakita ko ng marka na yun. Hindi ko lang matandaan kung saan o kailan. Sinubukan kong alisin yun sa isip ko. Pero habang tumatagal, lalo akong kinakabahan nang makita ko ang marka, Miss Ligaya. Parang hindi basta peklat ang marka sa batok ni Emilio. Nakita ko na to noon, pero hindi ko lang maalala. Nang marinig ko na naman ang boses ni Rafael. Amanda, ayos ka lang ba? Hindi ka na nagsasalita. Kanina pa kita kinakausap at parang natulala ka na naman.
Nakikinig ka ba? Ha? Ano ulit ang sinasabi mo? Pasensya ka na. Medyo mainit lang kasi nawawala ako sa sarili. Tsaka hindi rin ako masyadong nakatulog kagabi, kaya lutang ako ngayon. Pasensya na. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Halika sa bahay namin. Nagluluto si kuya ng ginataang isda. Doon ka na rin mananghalian. Mamaya mo na ituloy ang trabaho mo. Total naman, marami ka na rin nalinis na puntod. Hayaan mo na sina Aling Saling at Emilio ang maglinis dito. Salamat sa alok pero kaya ko para paen. Ang atupagin mo na lang ay ang paghuhukay mo riyan para sa paglilibingan ng bagong yumao. Mamaya ng libing yan, di ba? Oo nga no. Mabuti at pinaalala mo. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Natawa na lang ako habang kakamot-kamot ng ulo si Rafael. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko, ngunit maya-maya ay hindi ko napigilan na tumingin kay Emilio na naglilinis ng nitso. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong dumaan sa pagitan ng mga nitso si Aling Saling at tumingin din sa akin. Saglit lang yun, ngunit ramdam ko ang talim ng kanyang pagtingin na para bang alam niyang may napapansin ako sa kanila. Nagpatay mali siya lang ako at nagkunwaring abala sa aking ginagawa. Pero sa loob ko, sigurado ko na may inililihim ang mag-ina. Buong araw kong iniisip ang itim na marka sa batok ni Emilio. Pilit kong inaalala kung saan ko yun nakita. Pero hindi ko talaga mahagilap sa isip ko kung saan o kung kailan ko ito nakita. Ang alam ko lang, hindi yun ordinaryong marka. Kinagabihan, dumaan sina Rafael at Nathaniel sa tinutuluyan kong bahay. May dala silang alak at pulutan. Oh, bakit may dala kayong ganyan? May okasyon ba? Wala naman. Yayayain ka sana namin mag-inom eh. Umiinom ka ba? Oo naman, umiinom ako. Bakit niyo naman naisip na mag-inom? Pampalipas lang ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Alam mo na, hindi din biro yung ginagawa natin ano? Paano? Sali ka? Okay, sige. Pero sandali lang ako Maaga pa kasi akong gigising bukas. Marami pa akong gagawin. Kami rin. Saglit lang din ang pag-inom namin. Pampaantok lang. Doon tayo sa labas uminom. May upuan naman doon at maliit na mesa. Akala ko ba bawal lumabas kapag gabi na? Dyan lang naman tayo sa tapat ng kubo. Hindi naman tayo lalayo eh. Huwag kang maglala. Hindi tayo lalapitan ng mga balbal. Nagdala kami ni kuya ng buntot pagi. Sumama ako sa kanila, Miss Ligaya. Sa ilalim ng puno ng sampalo kami pumwesto para mag-inuman. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Maya-maya, nakita kong papalapit sa amin si Emilio. Naroon din siya. Kasama rin natin siya? Oo. Sinabihan din pala namin si Emilio na sumama sa atin. Para naman mas makilala pa natin siya, di ba? Mas marami tayo, mas masaya. Hindi ba nakakaya sa inyo? Baka nakakaistorbo ako. Nako, hindi Emilio. Hindi ka nakakaistorbo. Gusto pa nga namin makainuman ka para mas makilala pa natin ang isa't isa, hindi ba? Lihim akong napaismid sa presensya ni Emilio. Mabigat talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Pero naroon na siya. Wala na akong nagawa. Sandali. Nasaan nga pala si Isagani? Hindi niyo ba siya inimbitahan dito? Hindi natin makakasama ngayon si Isagani. Umalis siya papuntang Cebu. May dadalawin daw na kamag-anak. Baka ilang araw din bago siya bumalik. Kaya tayong tatlo muna magkakasama. Pero sigurado babawi si Isagani kapag nakabalik siya. Siya ang pasasagutin natin sa pulutan. Nagsimula na ang inuman. Si Rafael ay madaldal kapag nakainom, habang si Nathaniel naman ay tahimik, ngunit laging nakangiti tuwing may pinag-uusapan. Ako, abala lang sa pakikinig. Ngunit sa bawat tagay, napapansin kong si Emilio ay laging nakatingin lamang sa baso ng alak at hindi sa amin. Hindi rin siya nagsasalita.
Uy, Emilio, bakit ang tahimik mo dyan? Makipagkwentuhan ka naman sa amin. Pasensya na. Ganito talaga ako eh. Hindi ako masyadong palakausap. Nakikinig naman ako sa mga kwentuhan ninyo at saka hindi ako naniniwala sa mga usapang aswang na yan. Hanggat hindi ako nakakakita, hindi ako maniniwala. Alam mo, Emilio, totoo ang mga aswang na balbal. Matagal na silang nanggagambala rito sa baryo, lalo na dito sa sementeryo. Nakakarating pa nga sila sa iba't ibang lugar, makapangbiktima lang ng mga bangkay. Ay, mukhang lasing na yata ako. Pero maniwala ka sa amin. Totoo ang mga aswang. Marami na ang tulad nyo na nagtatrabaho dito bilang tagalinis ng nichong ngunit walang nagtagal. Yung iba, nakita na mismo ng sarili nilang mga mata ang mga balbal. Kaya sa sobrang takot, umalis na lang at hindi na tinapos ang trabaho. Hindi ako agad nagsalita. Tinititigan ko lamang ang baso kung may laman pang alak. Sa loob-loob ko, alam kong totoo ang lahat ng yun. Ako mismo ang nakakita at ang mga hayop na balbal na yun ang pumatay sa aking mga magulang. O pati ka, Amanda, tahimik ka na rin. Natatakot ka na baka may lumabas na aswang na balbal at atakihin tayo? Sinakyan ko na lang ang sinabi niyo ni Nathaniel. Siyempre naman, natatakot din ako, no? Sino ba namang hindi? Bukod sa kumakain ng bangkay ang mga balbal, yung iba pumapatay din ng tao. Huwag ka mag-alala, Amanda. Nandito lang naman kami ni Kuya para sa iyo eh. Lalo na ako. Hindi kita pababayaan. Pagtatanggol kita sa mga balbal na yan. Pangako yan sa iyo. Hindi ko maiwasang matawa, pero naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa sinabi niyo ni Rafael habang nakatitig sa akin. Lasing ka na yata, Rafael. Kung ano-ano na ang sinasabi mo, ah. Ano ba yan? Biro mo lang ba yan o totoo na? Ikaw, may gusto ka kay Amanda, no? Huwag mong sabihin na na-inlove ka na kay Amanda. Kuya naman, nangasar ka naman eh. Wala naman ako masamang sinabi ha. Sinabi ko lang naman na ipagtatanggol ko si Amanda kapag may sumugod na balbal. Siyempre lalaki tayo. Tayo dapat ang magtatanggol sa mga babae, di ba kuya? Oh, Emilio, di ba? Tama naman ako, di ba? Sus, ewan ko sa'yo, Rafael. Kahit kailan talaga napakatorpe mo aking kapatid. Kayong dalawa, puro talaga kayo kalokohan. Natawa na lang ako sa magkapatid Miss Ligaya. Nang mapatingin ako kay Emilio, tahimik pa rin siya. Pero may pilit na ngiti. Ngiti na halatang may tinatago na kung ano. Matapos ang ilang oras na tagayan, ay nagpaalam na si Emilio sa amin. Tumayo siya at tinapik sa balikat sina Rafael at Nathaniel. Mauna na ako sa inyo. Wala kasi kasama si nanay sa kubo eh. At saka malalim na rin ang gabi. Oh, sige Emilio. Lasing na rin kami. Salamat sa pagsama mo sa amin ha. Sa susunod ulit, Emilio. Sama ka ulit sa amin, ha? Ako rin, kailangan ko na magpahinga. Maaga pa akong gigising bukas. Umuwi na kayong dalawa, baka hinahanap na kayo ni Mang Rogelio. At saka wala siyang kasama sa bahay niya, di ba? Hintayin mo, ihatid na kita. Gabi na eh. Lasing ka na nga, Rafael. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Ayan lang ang tinutuluyan kong kubo, oh. Ano ka ba naman, Rafael? Umayos ka nga. Baka ikaw pang ihatid ni Amanda sa bahay natin sa sobrang kalasingan mo. Amanda, pasensya ka na sa kapatid ko, ha. Ganyan talaga yung kapag nalalasing. Sige, ako na bahala sa kanya. Uuwi na kami. Ililigpit ko muna itong pinag-inuman natin. Pumasok ka na sa kubo mo at magpahinga ka na. Kita na lang tayo bukas, ha. Kuya naman eh, hindi pa ako lasing. Good night, Amanda. Kita ulit tayo bukas ha. Oo na, sige na. Umuwi na kayo.
May mga trabaho pa rin kayo bukas. Inantay kong makauwi ang magkapatid bago ako pumasok sa loob ng tinutuluyan kong kubo. Napatingin ako sa bilog na buwan na para bang may gustong sabihin. Bubuksan ko na sana ang pinto nang makita kong lumabas ang mag-inang Emilio at Aling Saling sa tinutuluyan nilang kubo. Dali-dali akong nagtago sa likod ng isang malaking puno. Saan kaya pupunta mag-inang to? Malalim ng gabi ah. Hindi ko maipaliwanag. Pero bigla akong kinabahan, Miss Ligaya. Palihim ko silang sinundan. Nakita kong naglalakad sila papunta sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, kung saan masyado ng liblib at bihira ng mapuntahan ng mga tao. Anong gagawin nila sa lugar na to sa ganitong oras? Malakas talagang kutob ko na may inililihim mga mag-inang to. At matutuklasan ko yun ngayong gabi. Habang sinusundan ko sila ay mabagal ang bawat hakbang ko. Sinisiguradong hindi nila maririnig ang mga yabag ng paa ko sa lupa. Pagdating ni na Emilio at Aling Saling sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, napansin kong saglit silang tumigil. Nagpalingalinga ang kanilang mga mata sa paligid na para bang may hinahanap o inaamoy. Anong ginagawa nila? Parang may inaamoy sila sa hangin. Upang mas makita ko pa sila ng malapitan, humakbang pa ako ng kaunti mula sa pinagtataguan na malaking puno. Ngunit naramdaman ko na lang na may tumusok na matulis na bagay sa talampakan ko. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili kong mapasigaw. Kung hindi, ay narinig na nila ako. Aray! Buisit na bubog to. Ako pa talagang pinuntirya. Nang muli kong silipin ang mag-ina, laking gulat ko nang bigla na lamang silang mawala na parang bula. Hindi ko man lang naramdaman ang pag-alis nila. Saan na kaya sila nagpunta? Ang bilis nilang nawala. Sa mga oras na yon, napagtanto kong hindi ordinaryong tao ang mag-ina. May kakaiba sa kanila at lalo pang tumibay ang kutob ko. Kung tamang hinala ako, kailangan ko itong paghandaan. Dahil natitiyak kong hindi sila basta-basta. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kung hindi lang sana biglang nawala ang mag-ina, malalaman na niya ang sekreto ng mga ito. Hindi bale, malalaman ko rin ang totoo. Kinaumagahan, kahit wala akong tulog, maaga pa rin akong naglinis sa mga nitso. Maya-maya, narinig ko ang boses ng magkapatid. Amanda! Oh, ang aga niyong dalawa ah. Mukhang hindi kayo nalasing kagabi. Magandang umaga, Amanda. Sa'yo ko dapat sabihin yan eh. Bakit ang aga mo namang naglilinis ng nicho? Mabuti na yung maaga para makarami. Oh, bakit parang hindi maipintang mukha nitong kuya mo? Meron na namang nawawalang bangkay. May nakakita kanina, nasira-sira yung isang nicho sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Kakalibig pa lang ng bangkay kahapon. Umatake na naman ang mga balbal. Talaga? Kailan niya nangyari? Kagabi raw nangyari. Walang nakakita. Pero ang mga bakas na naiwan, halatang hindi gawa ng tao. Mga bakas ng aswang na balbal. Hindi kaya. Kailangan na ninyong kumilos para hindi na mangyari yon. Kailangan ng kumilos sa mga tao rito upang hindi na muling manggambala ang mga balbal. Hanggat wala kayong ginagawa. Hindi sila titigil sa panggambala sa mga bangkay dito sa sementeryo at sa iba pang lugar. Nakahanda naman kami sumama sa pagroronda upang tugisin ang mga balbal na yan. Ngunit walang gustong sumama sa amin. Puro takot ang mga tao rito. Sabi nila, wala raw silang laban sa mga halimo na yon. Kaya hinahayaan na lang nila. Wala nang mangyayari kung ganyan. Habang nag-uusap kami, dumating sina Emilio at Aling Saling. Pareho silang may dalang mga panlinis. Nawari walang alam sa mga nangyari. Oh, bakit ang seryoso ninyong tatlo para kayong namatayan ah?
Bakit? May problema ba? May mga bangkay na naman po kasing nawawala sa sementeryo. At ang may kagagawan ay ang mga aswang na balbal. Diyos ko, nakakatakot naman kung ganon. Nako, mag-ingat kayo ha. Lalo sa gabi. Huwag na kayo magpapaabot ng oras dito sa sementeryo. Kami nga ng anak ko, pinipili talaga naming tapusin ang paglilinis ng mga nityo para hindi kami abutin ng dilim. Inay, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kalokohan ang mga aswang na yan? Palamang mga mabangis na hayop lang ang kumuha sa mga bangkay. May nakakita na ba ng aswang talaga na kumuha sa mga bangkay? Walang nakakita. Pero alam ng mga taga rito kung ordinaryong tao o hayop ang nag-iwan ng bakas. Hindi kakaibang mga bakas yun. Malalaki ang hugis ng paa at para bang may mahabang kuko na bumaon sa lupa. Hindi yung gawa ng tao o mababangis na hayop. Nako, pasensya na kayo sa anak ko ha. Hindi kasi yan naniniwala sa mga aswang. Pero ako, naniniwala akong meron talagang mga aswang. Lalo na ang mga balbal. Habang nagsasalita si Aling Saling, napakunot noo ko. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya at lalong wala akong tiwala sa kanilang mag-ina. Aling Saling, mula po ba nang dumating kayo rito at magsimulang maging tagalinis ng nicho? Kahit kailan? Hindi pa kayo inabutan ng gabi rito sa sementeryo? Aba, oo iya. At saka, hindi na rin kami lumalabas tuwing gabi dahil natatakot ako sa mga aswang. Kagabi lang, pinayagan ko itong anak ko dahil makikipag-inuman daw siya sa inyo. Ganun po ba? Bakit po parang nakita ko kayong lumabas sa tinutuluyan yung kubo kagabi? Ewan ko kung namamalikmata lang ako. Pero parang kayo talaga yung nakita ko Nang sabihin ko yun, nagulat ang mag-ina at hindi agad nakasagot. Talaga ba? Saan naman kayo nagpunta, Aling Saling? Naku, mapanganib dito sa sementeryo kapag gabi na. Huwag na ho kayo ulit lalabas sa tinutuluyan ninyong kubo. Ano? Hindi naman kami lumabas ng anak ko kagabi Nang makabalik sa kubo si Emilio, natulog na kami. Baka naman nagkakamali ka lang, iha. Pero parang nakita ko na kasi kayo Siguro nga baka nagkakamali lang ako. Medyo lasing na rin kasi ako kagabi. Baka kung ano-ano na nakikita ko. Naku, pasensya na po. Baka nga mali ang nakita ko. Siguradong nagkakamali ka lang. Di naman kami lumalabas sa tinutuluyan naming kubo kagabi. Ang mabuti pa, magtrabaho na tayo, Nay. Upang maaga tayong matapos at makauwi. Oo anak, tara na. Diyan na muna kayo Mag-uumpisa na kami magtrabaho ng anak ko. Sige kita na lang ulit tayo mamaya. Nagkatinginan na lang kaming tatlo ni na Rafael at Nathaniel sa inasal ni Emilio. Halatang nagsisinungaling ang mag-ina. Kitang-kita ko silang lumabas kagabi at nagtungo sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Ngunit bigla na lamang silang nawala. Ano nangyari kay Emilio? Anong problema niya? Kaya nga parang nainis siya sa sinabi mo, Amanda. Teka, totoo ba talaga na nakita mo silang lumabas kagabi? Hindi ko kasi matandaan Parang nakita ko pero hindi ako sigurado. Kaya pala parang nainis si Emilio. Hindi ka pala sigurado sa nakita mo? Pero alam mo, Rafael, naniniwala ko kay Amanda. Yung kilos ni Emilio parang umiiwas Hindi mo ba nahalata? Medyo. Parang umiiwas nga siya. Bigla na lang niyang inayang nanay niya na lumayo sa atin. Hindi ko na muna sinabi sa kanila ang nakita ko, Miss Ligaya. Kailangan ko munang makakuha ng mas matibay na ebidensya. Kaya kinagabihan ay minanmanan ko ang tinutuluyang kubo ng mag-ina. Malalim na ang gabi nang muli kong makita na lumabas na naman sila. May dala silang gasera at dahan-dahan ng kanilang paglalakad. Palihim ko ulit silang sinundan. Papunta na naman sila sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Madilim sa daraanan.
Tanging liwanag ng buwan lamang ang nagbibigay gabay sa bawat hakbang namin. Pagdating ko sa dulo ng sementeryo, nakita ko silang mag-ina na dahan-dahang naglalakad papasok sa liblib na bahagi kung saan maraming puno at matataas na halaman. Anak, bilisan na natin. Ramdam kong gutom na gutom ka na rin. Opo, inay. Kinakabahan ako. Baka may makakita na naman sa atin. Buisit kasi yung Amanda na yun eh. Baka nga nakita tayo ng babaeng yun. Huwag kang mag-alala, inay. Sa tingin ko, hindi naman niya tayo nakita. Pero alam mo, inay, parang may kakaiba sa babaeng yun. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ko maipaliwanag, inay, pero pakiramdam ko, hindi natin dapat siya pagkatiwalaan. Kahit ako'y walang tiwala sa babaeng yon, unang kita ko pa lang sa kanya. Maganda nga, ngunit mukhang hindi ka tiwa-tiwala. Nang marinig ko ang pinag-uusapan ng mag-ina, hindi ko mapigilan ang sarili kong maggalit. Napakuyom na lamang ang mga palad ko. Aba, pareho lang palang nararamdaman natin sa isa't isa. Mas lalo akong walang tiwala sa inyong mag-ina. Dito na lang muna tayo, anak. Malayo na tayo. Wala nang makakakita sa atin dito. Tara na, nay. Kanina pa kumakalam ang sikmura ko eh. Parang may inaamoy-amoy na naman sila sa hangin. At palingalinga sa paligid. Nagtago ako sa likod ng isang malaking nitso. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa gabing yun. Ngunit ramdam ko na malapit ko nang matuklasan ang katotohanan. Ilang saglit pa, napalunok ako sa nakita kong unti-unting pagbabago sa kanilang anyo. Ang balat ni na Emilio at Aling Saling ay unti-unting nagkulay abo. Humaba ang kanilang mga kuko at nag-apoy sa pula ang kanilang mga mata. Nang ibukan nila ang kanilang mga bibig, bumulaga ang matutulis na mga ngipin at mahahabang dila. Kasabay nito, naamoy ko ang nakakasulasok na amoy na parang nabubulok na karne. Sabi ko na nga ba eh. Mga aswang ang mag-inang to. Mga aswang na balbal. Amoy pa lang ng mga halimaw na to nakakarimarim na. Pero sandali. Di ba kapag may aswang na balbal sa paligid, agad na aamoy ang mabaho nilang amoy? Bakit kapag nasaan yung tao sila nawawala yun? Paano nila nagagawang itago ang tunay nilang amoy? Tara na anak, kumain na tayo. Ito, nakita ko kanina. Bagong libing pa ang bangkay na nandito. Inay, gusto ko nang kumain. Tara, sirain na natin itong nityo at para makakain na tayo. Mga walang hiya kayong mga balbal. Nananahimik na bangkay lalapas tanganin nyo. Oh, teka. Hindi ko nadala sa bulsa kong benditadong punyal. Puwisit na po ito. Sa dami-dami ng pwedeng makalimutan, ang sandata ko at pangontra sa aswang pa talaga yung nakalimutan ko. Hindi ako makasugod sa kanila. Wala akong sandata. Isa pang ikinaiinis ko. Wala silang kaalam-alam na mga aswang na balbal tayo anak. Kaya nating itago ang tunay nating amoy. Kaya nga po, Inay, iyon ay dahil sa taglay nating kakaibang kapangyarihan. Tayo ay kabilang sa mataas na uri na balbal. May kakayahang itago ang ating tunay na amoy sa mga ordinaryong tao. Kaya hindi nila kailanman mapaghihinalaang tayo ay maswang. Kaya mahihirapan silang malaman na tayo ay mga aswang. Balita ko, marami ang inililibing sa sementeryong ito dahil ito ang pinakamalaki sa buong probinsya. Kaya hindi tayo mauubusan ng pagkain. At kung maubusan man tayo ng pagkain ito, maaari tayong lumipat sa mga karating baryo at bayan gaya ng nakagawian na natin. Tumpak anak. At kapag nagsama tayo sa pagkain ng bangkay,
maaari naman tayong kumain ng buhay na tao. Hinahanap-hanap na rin ang sigmura ko. Ang sariwang laman loob ng tao. Sana natin gawin yan, inay. May tamang pagkakataon para dyan. Sa ngayon, magpakasawa muna tayo sa mga bangkay. Darating din ang panahon na muli tayong makakain ng sariwang karne at lamang loob ng tao. Labis akong nagngangalit sa pinagtataguan ko. Ang mag-inang inaakala ng lahat na mabait at tahimik, sila pala ang mga sinisikat na aswang na balbal na nanggagambala sa mga sementeryo. Sa sobrang galit ko, handa na akong labanan sila. Kahit wala akong dalang sandata o anumang pangontra. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Ngunit bigla akong nakarinig ng mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Paglingon ko, nakita ko si Rafael na naglalakad papunta sa direksyon ng mga aswang. Mabilis ko siyang hinila palayo bago pa siya mapansin ng mga to. Huwag kang maingay. Amanda, anong ginagawa mo dito? Sa ganitong oras ha? Bakit po ko hinila rito? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang kuya mo? Nag-inuman kami ni Isagani. Medyo lasing na ako kaya pauwi na ako. Hindi namin kasamang uminom si kuya. Nagbabantay siya kay tatay. Masama kasi ang pakiramdam niya. Ikaw, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko ha. Anong ginagawa mo rito? Nangunguha kasi ako ng dahon ng bayabas. May puno kasi ng bayabas dun, no? Kaso, may nakita ako. Bakit naman ngayon ka pa nangunguha ng daon ng bayabas? Kung kailan malalim na ang gabi. At saka, ano bang nakita mo? Shh! Mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan mo munang makita to. Ano ba yan? Bakit kailangan pa natin magtago rito? Huwag kang maingay. Ayun o, tingnan mo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael sa kanyang nakita, Miss Ligaya. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Kitang-kita niya ang pagngasab ng dalawang aswang na balbal habang nilalapa nila ang bangkay sa harap nila. Dahan-dahan kong hinawakan ang braso ni Rafael. Diyos ko, mga aswang na balbal. Sila ang umaatake sa mga bangkay dito sa sementeryo. Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Hindi lang sila dito nang gagampala, pati sa ibang lugar. Narinig ko silang nag-uusap kanina. Mga walang hiya kayong balbal. Wala kayong patawad. May araw din kayo. Kailangan na nating umalis dito. Matalas ang pang-amoy ng mga aswang. Baka maamoy nila tayo. Sa ngayon, wala pa tayong magagawa. Dahan-dahan kaming umalis sa lugar na yon. At bawat hakbang namin ay halos walang ingay. Nang makalayo na kami ng kaunti, saka lamang kami mabilis na tumakbo. Pagdating namin sa tapat ng bahay nila Rafael, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Kailangan nating sabihin sa mga taga rito ang nakita natin, Amanda. Kapag nalaman nila na delikadong gumagala ang mga balbal dito, baka magbagong isip nila at magronda ulit para tugisin ang mga aswang na yun. Huwag muna. Hindi pa ngayon, Rafael. Anong ibig mong sabihin? Kailangan muna nating mag-isip at paghandaan kung paano sila lalabanan. Kung magpapadalos-dalos tayo, baka ikapahamak pa natin. Kilala ko kung sino ang mga aswang na balbal. At kung magpapadalos-dalos tayo, baka malaman nila na alam na natin ang sikreto nila. At tayo naman, ang mga taong malalapit sa atin ang sunod nilang puntiryahin. Ano? Kilala natin? Sino sila, Amanda? Sino ang mga aswang na yun? Ang mag-inang sina Emilio at Aling Saling. Silang mga balbal na kumakain ng mga bangkay. Ano? Yung sinabi ko na nakita ko silang lumalabas sa kalagitnaan ng gabi, totoo yun. Sinabi ko lang na hindi ako sigurado. Dahil baka mahalata nilang nagdududa na ako sa kanila. Kanina nakita ko ulit silang lumabas sa tinutuluyan nilang kubo. Sinundan ko sila. At doon ko nakita kung paano sila nagpalit ng anyo. Ang mag-inang yun ng mga aswang na balbal.
Napatitig lang si Rafael sa akin. Hindi makapaniwala sa narinig. Kita ko sa mukha niya ang magkahalong pagkalito at galit. Hindi ko akalain. Si Aling Saling. Akala ko mabait siya. At si Emilio. Kaya pala kakaibang kilos niya. Yun pala. Napaniwala nila tayo. Totoo. Magaling talaga silang magtago. Pati ang tunay nilang amoy na itago nila. Napansin mo rin ba? Mga aswang na balbal sila. Kaya dapat naaamoy natin ang totoo nilang amoy, di ba? Yung amoy na parang nabubulok. Oo. Sabi nun sa amin ni tatay. Malalaman mong may aswang na balbal sa paligid kapag nakaamoy ka ng mabahong amoy na parang nabubulok. Pero bakit nga ba hindi natin naamoy ang mabaho nilang amoy? Narinig ko silang nagsabi na gumagamit sila ng kapangyarihan para maitago ang tunay nilang amoy upang hindi sila mapaghinalaan ng mga aswang. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan natin paghandaan to, Rafael. Hindi natin sila basta-basta pwedeng sugurin. Dapat planadong lahat. Ano ang plano mo, Amanda? Wala pa. Mag-iisip pa ako ng magandang plano para mabunyag ang sekreto ng mag-inang yon. Sa ngayon, wag mo munang sabihin ito kahit kina kuya tatay mo. Mabuti nang mas maingat tayo. Sige, sabihan mo na lang ako kapag may naisip ka ng plano. Dahil hindi maaaring magtagal ang mga aswang na yan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Teka, akala ko ba takot ka sa mga aswang? Pero parang hindi kita nakikitang natatakot. Ha? Siyempre natatakot din ako pero naawa kasi ako sa pamilya at mga kamag-anak ng mga bangkay na nilalapastangan ng mga aswang. Gusto kong bigyan ng hustisya mga kaawa-awang bangkay na ginagawang pagkain ng mga halimaw na yan. Ganyan din ang nararamdaman namin ni Kuya. Naaawa kami sa pamilya ng mga bangkay na binibiktima ng mga balbal. Patay na nga sila, patuloy pa rin silang pinapatay ng mga halimaw na yan. Darating tayo dyan, Rafael. Pero ngayon, magpahinga na tayo. Mag-usap na lang tayo ulit bukas. Dalian na natin. Baka maabutan pa tayo ng mag-inang aswang na yon. Mula nang makapasok ako sa kubo hanggang sa mahiga sa papag, hindi pa rin maalis sa isip ko ang imahe ng mag-inang balbal. Hindi ko papalampasin ang pagkakataon na matugis at mapatay ang mga halimaw na pumatay sa aking mga magulang. Paghahandaan ko ang pagtugis sa kanila. Kaya tama lang na hindi na muna ako gumawa ng anumang hakbang. Sa tingin ko, dapat ko nang ipaalam kay Rafael ang tunay kong pagkatao na isa akong manunugis ng mga aswang. Matagal na nilang nais mapuksa ang mga halimaw na nanggugulo sa kanilang lugar. Kaya alam kong malaki ang maitutulong nila sa akin. Habang nagmumuni-muni, may kung anong pumasok sa isip ko. Malabong mga imahe na hindi ko mapagdugtong. Ang itsura ng mag-inang balbal, ang kakaibang marka sa batok ni Emilio. Parang nakita ko na noon. Pero hindi ko lang talaga matandaan. Hindi nagtagal, dinalaw din ako ng antok at nakatulog ako. Kinaumagahan, maaga akong naglinis ng mga nitso. Tahimik pa ang sementeryo. Ngunit ramdam ko ang mabigat na hangin sa paligid. Maya-maya, dumating si Rafael. Ang aga mo rin yatang nagising. Hindi ako nakatulog kagabi eh. Pabalik-balik sa isip ko yung nakita natin. Wala kang pinagsabihan ha. Wala munang dapat makaalam tungkol sa nakita natin kagabi. Naiintindihan mo, Rafael? Oo naman, wala akong pinagsabihan. Tayo lang ang nakakaalam ng nakita natin kagabi. Mabuti kung ganun. Kailangan ko ang tulong ninyo magkapatid. Tulungan niyo akong talunin ng mga aswang. May ipagtatapat ako sa inyo. Pumunta kayo ng kuya mo mamayang hapon sa tinutuluyan kong kubo. May sasabihin ako sa inyo. Ano bang sasabihin mo sa amin, Amanda? Basta, mamayang hapon na lang. Mahirap dito. Baka may makarinig sa atin. Hapon na nang dumating sina Rafael at Nathaniel sa kubong tinutuluyan ko. Hindi alam ng magkapatid kung bakit ko sila pinatawag. Ngunit dama ko sa kanilang mga mukha ang bigat ng kutob na may mahalagang dahilan ang pagpupulong naming yun. Tahimik silang pumasok sa loob ng kubo. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa sahig na kawayan
ay marahang umaalingaw-ngaw. Sa loob, nakita nila akong nakaupo sa harap ng mesa, nakatitig sa isang itim na bag na nakalapag doon. Mabigat yun, hindi lang sa laman, kundi pati na rin sa kahulugan. Huminga na muna ako ng malalim, marahang tumingin sa kanila tsaka tuluyang nagsalita. Rafael, Nathaniel, may kailangan akong sabihin sa inyo. Pero bagong lahat, gusto kong mangako kayong mananatili kayong kalmado. Ano man ang marinig ninyo. Bakit parang ang seryoso mo naman, Amanda? Ano bang sasabihin mo sa amin? Oo nga, Amanda. Kanina pa kami nagtataka. Ano bang nangyayari? Bakit gusto mo kami makausap ng palihim? Tumingin ako sa kanila at sa sandaling yun, dahan-dahan kong inilabas mula sa itim na bag ang ilang kakaibang bagay. Mga matatalim na punyal, bote na may lamang benditadong langis, tubig at mga anting-anting. Bakit ka may ganyan, Amanda? Mga sandata at pangontra yan ah. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nagpunta rito para maging tagalinis ng litsyo. Oh. Ang totoo, isa akong manunugis ng mga aswang. Lalo na ng mga aswang na balbal. Ano? Isa kang manunugis ng aswang? Hindi ka ba nagbibiro? Totoo ba yung sinasabi mo, Amanda? Hindi ako nagbibiro. Matagal ko na itong ginagawa. Matagal na ako naghahanap ng mga aswang na balbal na pumatay sa mga magulang ko. Dahil sa sinabi ko, nagpalitan ng tingin sina Rafael at Nathaniel. Kita sa kanilang mga mukha ang matinding pagkagulat. Ngunit unti-unti ring sumisiksik sa kanilang isip ang awa at pag-unawa. Ang mga aswang na balbal ba talagang pumatay sa mga magulang mo? Oo. Bata pa ako nun. Walang awang pinatay ng mga balbal ang nanay at tatay ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang mga paghalakhak nilang parang mga demonyo. Simula noon, ipinangako ko sa sarili kong ipaghihiganti ko ang mga magulang ko. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa'yo, Amanda. Hindi namin alam na napakabigat pala ng mga pinagdaanan mo. Hindi ka na nag-iisa ngayon, Amanda. Tutulungan ka namin. Hindi namin hahayaang mag-isa kang lumaban sa mga halimaw na yon. Tama si Rafael. Nakahanda kaming samahan ka sa laban mo, Amanda. Maraming salamat, Rafael, Nathaniel. Pero gusto kong maintindihan nyo. Mapanganib ang gagawin ko. Hindi basta-basta ang mga aswang na balbal. Malalakas, mabilis, at matatalino sila. Kuya, kilala na namin ni Amanda kung sino ang mga aswang na balbal na nanggagambala dito. Ano? Kilala niyo na? Sino? Paano niyo nalaman? Ang mga aswang na balbal na nanggagambala rito ay ang mag-inang Emilio at Aling Saling. Ano? Sila ang mag-aswang na balbal? Oo, Nathaniel. Nakita ko silang mag-ina na lumabas sa tinutuluyan nilang kubo ng 10 oras ng gabi. Palihim ko silang sinundan sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. At nakita mismo ng mga mata ko na nagbago sila ng anyo. Naging mga aswang na balbal. Totoo ang sinabi ni Amanda, kuya. Kahit ako, nakita ko ang mga aswang na balbal na yon habang kumakain ng bangkay sa sementeryo. Yun yung galing ako sa inumang kasama si Isagani. Habang naglalakad ako, mabuti na lang at nakita ako ni Amanda at agad niya akong hinila para magtago. Kung hindi, nakita na sana ako ng mga aswang na yun. Patawarin mo kami kung hindi namin agad nasabi sa'yo. Kailangan ko munang pag-isipan ng gagawin para mahinto ng pamiminsala nila sa mga bangkay dito sa sementeryo. Diyos ko. Akala ko pa naman mababait ang mag-inang yun. Yun pala mga halimaw. Ilan lang sila sa mga aswang na balbal na nagkalat sa paligid. Kaya kailangan na nating gumawa ng paraan para mapuksa sila. May plano ka na ba kung paano natin sila tutugisin, ha, Amanda? Nakahanda kaming tumulong para sa muling ikatatahimik ng lugar na ito. Hindi namin hahayaan na patuloy nilang lapastanganin ang mga bangkay sa sementeryo. May naisip na akong plano. Itong gagawin natin.
Sinabi ko sa kanila ang plano kong naisip at sabay-sabay silang napatango sa nais kong mangyari. Ipinaliwanag ko rin kung paanong gamitin ang mga sandata at mga pangontrang inilabas ko. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay kaming nag-abang sa loob ng kubong tinutuluyan ko. Hinintay namin ang paglalim ng gabi. Dahil sa mga oras na yon, lumalabas ang mag-inang aswang. Tahimik lang kaming nakasilip sa siwang ng bintana. Tandaan nyo, kapag nagbagong anyo na sila, huwag kayong lalapit agad. Hintayin ninyong ako ang unang umatake. Mag-ingat ka, Amanda. Nandito lang kami ano man ang mangyari. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang pinagplanuhan to. Ang mahalaga kasama ko kayo sa laban na to. Huwag kayong aalis sa tabi ko. Lumipas ang ilang sandali at tila bumagal ang pagtakbo ng oras. Mas lalo pang bumigat ang hangin sa paligid. Sa wakas, pagsapit ng hating gabi, nakita namin na lumabas na sa kanilang tinutuluyang kubo ang mag-inang Emilio at Aling Saling. Ayan na sila. Nakikita ko na sila. Ang mag-inang halimaw. Naglalakad na sila. Paliga-liga pa silang dalawa. Tinitingnan nila kung may tao sa paligid. Nakita namin na parang inaamoy-amoy na naman ng mag-ina ang hangin bago sila nagpatuloy sa paglalakad palayo. Para silang mga mababangis na hayop na nagmamasid sa paligid. Nang makalayo na sila, mabilis kaming kumilos na tatlo. Tahimik kaming lumabas ng kubo at tinakpan ng itim na balabal ang aming mga katawan. Bawat hakbang namin ay maingat at walang ingay. Parang mga aninong sumusunod sa dilim. Saan kayo pupunta ang mga yan? Sigurado ako na sa pinakaduluhang bahagi ng sementeryo ang punta ng dalawang yan. Doon sila nagbabagong anyo bilang mga aswang na balbal upang walang makakita sa kanila. Kung ganun, kailangan nating magmadali. Baka makahanap na naman sila ng bangkay na pupunteryahin nila. Dahan-dahan lang tayo, Rafael. Hindi natin kailangan magmadali upang hindi nila mapansin na sinusundan natin sila. Tama si Amanda, Rafael. Mas mabuti na hindi nila mahalata na walang sumusunod sa kanila. Lumipas ang ilang minuto ng tahimik na paglalakad. Ang lamig ng hangin ay tila tumatagos na sa aming mga balat. Habang papalapit na kami sa pinakadulong bahagi ng sementeryo, unti-unti na naming naririnig ang mahinang kaluskos. Ang mga yabag ni na Emilio at Aling Saling. Pagdating namin sa lugar, agad kaming nagtungo sa likod ng isang malaking nitso upang hindi nila kami makita. Mula doon, kitang-kita namin ang mag-ina. Rafael, Amanda, tingnan nyo. Anong nangyayari sa kanila? Ayan na. Makikita mo ng tunay nilang anyo. Tingnan mo kung paano sila magpalit ng anyo, kuya. Pagmasdan mo mabuti. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita namin ang pagbabagong anyo ng mag-inang Emilio at Aling Saling. Nagkulay abo ang kanilang balat. Namula at nanlilisik ang kanilang mga mata. Humaba ang kanilang mga kuko. At ang kanilang mga ngipin ay mas matulis pa kaysa sa pinakamabangis na hayop sa gubat. Hayok na hayok sa laman. Ang dating maamong mukha ng mag-ina ay naging mga halimaw, mga aswang na balbal. Diyos ko, totoo nga. Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo sila, kuya. Hindi sila mga tao. Mga halimaw sila. Mga salot na halimaw sa ating baryo. Yan ang tunay nilang anyo. Mga nilalang ng dilim na walang ginawa, kundi lapastanganin ng mga walang kalabang-labang bangkay. Maya-maya, lumapit ang mag-inang aswang sa isang lumang nitso na tila may bagong libing at nagsimulang hukayin yun gamit ang kanilang matutulis na mga kuko. Ang mga ngiti nila ay nakakatindig balahibo, puno ng kasabikan at gutom. Agad kong sinabihan sina Rafael at
nandito ng tamang oras. Handa na kami, Amanda. Tara na. Huwag na nating hayaang madungisan pa nila ang mga patay. Dito na matatapos ang kasamaan niyong mag-ina. Mabilis ngunit tahimik kaming lumabas mula sa aming pinagtataguan, Miss Ligaya. Ang mga yapak namin sa lupa ay halos hindi marinig hanggang sa tuluyan kaming makalapit sa mag-ina. Sa sandaling yon, napalingon sina Emilio at Aling Saling. Mas lalong nanlisik ang kanilang mga mata. At umangil sila ng nakakakilabot. Napatigil sila sa ginagawa. Nabigla sa biglang pagsulpot naming tatlo. Kayo pala mga aswang na balbal na nanggagambala rito sa sementeryo. Kayo? Anong ginagawa niyo rito? Aba, talagang sinundan niyo kami rito ah. Ikaw na naman babae ka. Hindi mo talaga kami titigilan. Sabi na nga ba't may kakaiba sa iyo eh. Kaya unang tingin pa lang namin sa iyo, minatyagan ka na namin. Ibig sabihin, kayo yung nararamdaman ko na palaging nakatingin sa akin? Kami nga! Matagal na kaming nandito. Nagpanggap lang kami na tagalinis ng medyo para makapagmatsyag sa lugar na to. Kaya pala. Bistado na kayong dalawa. Mga halimaw. Tamang kutob ko. May itinatago kayong dalawa. At hindi nga ako nagkamali. Kayo ang mga aswang na balbal na salot dito sa baryo. Dahan-dahan kong inihanda ang sarili ko sa pagharap sa kanila. Ganon din sina Rafael at Nathaniel. Ngunit hindi natinag ang mag-ina. Napangisi si Emilio at pinakita ang matutulis niyang mga ngipin. Habang si Aling Saling naman ay napahalakhak. Tila ang boses niya ay nagmumula sa kailaliman ng lupa. Para niyo nalaman ang sekreto namin. Nung gabing lumabas kayo ng kubo, sinundan ko kayo. At dun ko nakitang lahat. Kung paano kayo nagbagong anyo. Kung paano kayo naging mga halimaw. At sinabi na ni Amanda sa amin ng totoo. Hindi kami magsasawalang kibulang habang paulit-ulit yung pinapatay ang mga patay dito sa sementeryo. Niloko ninyo kami. Akala namin mga tagalinis lang kayo ng nicho. Yun pala mga aswang kayo. Wala kayong kasing sama. Aba, matatalas ang dila ninyo ah. Pero ngayon na alam na ninyo ang sikreto namin, dapat na rin kayong mamatay. Tamang-tama. Matagal na rin kami hindi nakakakain ng sariwang lamang loob ng tao. Ngayong alam na namin ng totoo, wala na kayong kawala. Wawakasan na namin ang kasamaan nyo. At anong laban ninyo sa amin ng anak ko? Mga ordinaryong tao lang kayo. Kung akala ninyong matatali ninyo kami, nagkakamali ka babae. At nagsama ka pa ng dalawa mong aliporis ha? Pagsisisihan ninyo ang gabing to na nakialam kayong tatlo. Hindi kami natatakot sa inyo. Kayo ang magsisisi kung bakit dito pa sa lugar namin kayo nag-aasik ng lagim. Para sa mga mahal sa buhay ng mga bagay na nilalabastangan nyo, magbabayad kayo mga aswang! Inilabas ko ang isa sa mga epektibong sandata ko, ang benditadong punyal, at itinutok ito sa mag-inang aswang. Umangil ang dalawang aswang at naghanda ng sugurin kami. Muling humalakhak si Aling Saling. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong sementeryo. Tingnan natin kung makatawa pa kayo. Kapag ginamit ko sa inyong benditadong punyal na to. Sinimulan kong iwasiwas sa hangin ang hawak kong punyal. Napakunot ang noon ng mag-ina nang makita nilang kumislap ito sa sinag ng buwan. Akala mo ba natatakot kami sa hawak mong punyal? Ano bang magagawa niyan laban sa amin? Pangkaraniwang punyal laban sa amin. Nakakatawa ka babae. Hindi kami tatablan yan. Sige! Subukan niyong sumugod para malaman ninyo! Dahil sa galit ni Emilio, hindi na siya nakapagpigil. Tumalon siya sa pagsugod sa akin.
Mabilis at mabangis na parang hayop. Ngunit nakahanda na ako. Sa isang iglap, iwinasiwas ko uli ang binditadong punyal at mabilis na isinaksak ang talim nito sa braso ng aswang. Anong klaseng patalim yan? Hindi ito ordinaryong punyal. Ito ay binitado. Kaya kahit gaano kayo kalakas, siguradong masasaktan kayo kapag nasugatan ng talim nito. Hindi namin akalain na may ganyan kang sandata. Ang sakit sa bala. Napaatras si Emilio habang hawak ang kanyang sugatang braso. Namaga ito at tila umuusok ang balat na tinatamaan ng punyal. Si Aling Saling naman ay nagngingit-ngit sa galit nang makita ang sinapit ng kanyang anak. Hindi ako papayag na basta mo nalang sasaktan ang anak ko. Magbabayad ka, babae! Mabilis na tumalon si Aling Saling pasugod sa akin. Kumikislap ang kanyang mga kuko sa dilim. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ni Rafael na may hawak na buntot pagi. Sa isang mabilis na galaw, pinaghahampas niya ng buntot pagi si Aling Saling. Layuan mo siya, aswang! Eto! Tikman mo to! Tumama ang buntot pagi sa katawan ni Aling Saling. Napasigaw siya sa sakit at napaatras habang umaagos ang malagkit na itim na dugo mula sa sugatang bahagi ng kanyang katawan. Aray ko! Hayop kang babae ka! Mapapatay kita! Ano, Aling Saling? Kaya mo pa ba? Umanda kayo sa akin! Hindi pa ako tapos sa inyo! Habang abala si Rafael sa pakikipaglaban kay Aling Saling, nakabawi si Emilio Misligaya. Sa kabila ng tinamong sugat, mabilis niyang sinugod si Rafael. Umanda ka sa akin! Wala kang karapat na saktan ng nanay ko! Hindi nakaiwas si Rafael nang bigla siyang kalmutin ni Emilio. Bumaon ang matutulis na mga kuko ng aswang sa kanyang likod. Aray! Ang likod ko! Rafael! Rafael! Hayop ka, Emilio! Dahil sa tinamong sugat, napasubsob sa lupa si Rafael at agad na nanghina. Muli sanang aatakihin ni Emilio si Rafael upang tuluyan na siyang tapusin. Ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis na kumilos si Nathaniel. Hindi mo na siya masasaktan ulit! Ako ang harapin mo, aswang! Mabilis na sinabuyan ni Nathaniel ng benditadong tubig na ibinibigay ko sa kanya ang aswang na si Emilio. Napasigaw ito sa matinding sakit at halos umusok ang balat nito sa tindi ng hapdi. Para ko nasusunog ang Yan ang nararapat sa mga kagaya nyo! Mamatay na kayo! Walang iyak ka! Umanda ka sa akin, lalaki! Muli sanang sasabuyan ni Nathaniel ng benditadong tubig si Emilio. Ngunit bago pa niya magawa yun, sinugod na siya ni Aling Saling. Sa bilis ng kilos ng mas matandang aswang, nagawa nitong kalmutin ang braso at binti ni Nathaniel. Ang braso at binti ko! Kuya! Nathaniel! Ano? Masakit ba, lalaki? Dahil sa nangyari, nanghina si Nathaniel at bumagsak sa lupa. Sa laki ng sugat sa kanyang binti, nahirapan na siyang makatayo. Muli, nakita kong susugurin siya ni Aling Saling. Sa gagawin ko sa'yo, tuluyan ka nang hindi na makakabangon dahil makikita mo na si kamatayan! Sige, Nay! Tapusin mo na ang isang yon! Huwag na huwag mong lalapitan si Nathaniel! Muli kong iwinasiwas sa hangin ang hawak kong benditadong punyal.
Ngunit bago ko pa ito maitaga kay Aling Saling, bigla akong hinila sa buhok ni Emilio. Bitawan mo ako! Hindi mo masasaktan ang nanay ko! Bitawan mo si Amanda! Kapag nakatayo ako rito, ako ang tatapos sa'yo, Emilio! Magaling, anak! Manang-mana ka talaga sa akin! Sige! Patayin mo ang babaeng yan! Malakas ang pagkakahila ni Emilio sa buhok ko na halos mapigtas na. Gagamitin ko sana ang punya laban sa kanya. Ngunit napakabilis ng pangyayari at nagawa niyang maihagis ako. Kaya tumama ang ulo ko sa puno. Sa lakas ng pagkakasalpo ko sa puno, nabitawan ko ang hawak na punyal at tumilapon ito sa lupa. Pilit na bumangon ni Rafael kahit sugatan at gumapang naman si Nathaniel upang makalapit sa akin habang ang mag-inang aswang ay naghahanda na muling umatake. Amanda! Anong ginawa mo sa kanya? Amanda! Bumangon ka! Huwag kang papatalo! Ngayon, wala na kayong laban sa aming mag-ina! Tatapusin namin kayo! Pagsisisihan ninyo na nagpakita pa kayo sa amin, mga hangal! Ramdam ko pa rin ang kirot sa ulo ko matapos kong sumalpok sa puno. Nagdilim sandali ang paningin ko, ngunit kasabay ng sakit, biglang sumulpot sa isip ko ang mga alaala. Mukha ng isa sa mga aswang na pumatay sa tatay ko. Ngunit higit sa lahat, ang marka sa batok nito. Isang tila peklat na paikot, parang sugat na hindi kailanman gumaling. At ngayon, nakita ko ulit yon sa batok ni Emilio. Kaya pala pamilyar sa akin ang marka mo sa batok. Emilio, nakita ko na yan noon. Sa isa sa mga aswang na pumatay sa tatay ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan bang marka na parang peklat sa batok ng anak ko? Lahat ng lalaking balbal sa aming lahi ay may ganyang marka. Anong pinagsasabi mo? Bakit may ganyan kayong marka? Ipinaliwanag na yan sa amin ng aming mga ninuno. Ang marka na yan ay senyalis ng dugo ng aming lahi. Mga balbal na ipinanganak mula sa pinaghalong dugo ng makapangyarihang demonyo at halimaw. Kapag lalaki ang anak, nag-iiwan ito ng sumpa ng marka sa batok bilang patunay ng kanilang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Kapag babae, wala. Dahil kami ang tagapagtaguyod ng lahi, hindi mga mandirigma. Nanindig ang mga balahibo ko. Lahat ng sinabi niya ay tila nagpapakita ng katotohanan. At mas lalo kong nagyanig nang magsalita siya ulit. Kaya pala atat na atat kang patayin kami. Yan pala'y dahil pinatay ng kalahi namin ang tatay mo. Kapag nakakita ka ng balbal na may ganong peklat sa batok, sigurado akong lalaki yon. At kalahi naming mga matataas na uri. Kami lang ang may ganong marka. Tanda ng kadakilaan sa aming dugo! Sa sinabi ni Aling Saling, mas lalong nagdilim ang paningin ko sa sobrang galit, Miss Ligaya. Kaharap ko ang mag-inang aswang na kabilang sa lahi na pumatay sa aking mga magulang. Pilit kong hinanap ang punyal na nahulog sa lupa, ngunit hindi ko alam kung saan ito napunta. Nasaan niyan? Saan napuntang punyal? Ano pang hinihintay natin, Inhay? Tapusin na natin ang mga yan! Oo, anak! Tatapusin na natin ang mga hangal na yan! Uunahin natin ang babaeng ito na masyadong pangahas! Ngunit hindi ako natinag. Kahit nanginginig na ang tuhod ko at kumakabog ang dibdib dahil sa panghihina, pinilit ko pa ring tumayo. Tinitigan ko ang mag-ina. Mga nilalang na walang puso. At sa kabila ng panghihina, napangiti ako.
Akala nyo ba? Nagpunta kami rito nang hindi ako nakapaganda. Nagkakamali kayo! Anong ibig mong sabihin? Huwag kayong maniniwala, Inay. Pinasasakay lang tayo niyan. Pero ang totoo, wala na siyang laban sa atin. Wag! Huwag mong gagamitin yun, Amanda. Mapapahama ka! Hindi ko pinakinggan si Rafael. Alam kong delikado. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Mula sa bulsa, inilabas ko ang isang batong kulay asul. Makintab at waring may kumikislap mula sa loob. Pagdampi pa lamang ng palad ko dito, biglang kumulog at kumidlat sa kalangitan. Ano ang bagay na yan? Bakit umiilaw yan? Nakakasilaw. Anong uri ng panguntran yan? Ang liwanag na nagmumula sa bato ay kumalat. Tila apoy na kulay asul. Naririnig kong sumigaw sina Rafael at Nathaniel. Ngunit hindi ko na sila marinig ng maayos. Ang paligid ay unti-unting naglaho sa puting liwanag at sa gitna ng lahat, naramdaman kong muling nabuhay ang lakas sa aking mga ugat. Sa isip ko, iisa lang ang isinisigaw. Para sa mga magulang ko. Para sa pagkamatay nila. At bago pa man tuluyang lamunin ng liwanag ang lahat, nakita ko ang mga mukha ni na Emilio at Aling Saling, puno ng takot, ng pagkabigla. Hindi nila alam kung anong uri ng pangontra ang nilabas ko. Ngunit ako, alam kong ito ang magiging simula ng wakas nila. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig sa mutsa na hawak ko. Ang liwanag nito'y tila lalong lumalakas. At habang kumikislap ang asul na bato, bumalik sa isip ko ang isang alaala. Ang unang beses kong ipinakita ito kina Rafael at Nathaniel. Itong mga gamit ko sa pagtugis sa mga aswang. Pero sa lahat ng to, ang pinaka-epektibo ay itong benditadong punyal at itong mutya ng kidlat. Kakaibang bato yan. Nagliliwanag. Saan mo nakuha mga yan? Nang mamatay ang mga magulang ko, inampun ako ng isang mabait na albularyo. Inaruga niya ako. Itinuring na tunay na anak. Bago siya bawian ng buhay, ipinamana niya sa akin ang mga sandata at mga pangontrang to. Tulad ko, isa rin siyang manunugis noon ng mga aswang. Kung ganun, may alam ka rin sa panggagamot? Oo. May kaalaman din ako sa panggagamot. Pero hindi ako kasing husay niya. Tamang-tama nga na ipinamana niya sa akin ang mga ito. Dahil itong kakailanganin ko upang makapaghiganti sa mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Pero sa lahat ng pangontra, itong mutya ng kidlat ang pinakadelikadong gamitin. Bakit naman delikado ang mutya na yan? Ang mutya ng kidlat ay hindi basta ordinaryong bato. Isa itong sisidlan ng puwersa ng kalikasan, ng kidlat mismo. Nung panahon pa ng mga ninuno ng albularyong umampun sa akin, sinasabing may mga nilalang na kayang sumalo ng kulog at kidlat gamit ang ritual. Ginagamit nila ito bilang sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Pero may kapalit. Kapag ginamit ito, humihigop ito ng lakas at buhay ng gumagamit. Kapag mas matagal mong ginamit ito, mas mabilis nitong hihigupin ang kaluluwa mo. Kapag hindi mo binitiwan sa tamang oras, mamamatay ka. Ibig mong sabihin, kaya nitong patayin ang sino man ang gumagamit? Oo, pero ang kapalit nun, kaya nitong pumatay ng daang-daang nilalang ng dilim sa isang iglap. Gagamitin ko lang ito kapag huling barahan na, kapag wala ng ibang paraan. Kung ganon, huwag mo na lang yung gamitin. Gamitin mo na lang ang binditadong punyal. Sapat na yon para mapatay ang anumang aswang. Sa dalawa, mas mabisa at mas mabagsik ang mutya ng kidlat. Kapag itong ginamit ko, mas malaki ang posibilidad na magtagumpay ako. Pero huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko lang ito kapag kinakailangan na talaga. Napangiti ako noon kahit alam kong sa likod ng ngiting yon ay nakatago ang takot, Miss Ligaya. Takot na baka dumating ang oras na kailangan ko na talagang gamitin ang mutya. At ngayon nga, ang oras na yon ay andito na.
Bumalik ang alaala ko sa kasalukuyan. Nakahandusay pa rin sina Rafael at Nathaniel. Parehong sugatan. Nakaharap sa akin sina Aling Saling at ang anak niyang si Emilio. Hawak ko ang mutya ng kidlat at kumikislap ito ng mas maliwanag kesa sa dati. Wag! Huwag mong gagamitin yan, Amanda. Pakiusap! Baka may iba pang paraan, Amanda. Ang sabi mo, may masamang balikan kapag ginamit mo. Wala na akong pagpipilian. Kailangan ko na itong gamitin. Ano man ang mangyari, masaya ako na nakilala ko kayong dalawa. Maraming salamat sa tulong ninyo. Amanda, wag! Hindi ko na sila tinignan. Nakatuon na ang atensyon ko sa mag-inang balbal. Ang hawak niyang mutya! Mas lalong nagliliwanag! Para akong iniigop! Nangihina ako! Kakaiba nga ang hawak niyang mutya, inay. Hindi ako makagalaw. Hindi ko makikilos ang katawan ko. Anong nangyayari? Ito nang katapusan ninyong dalawa! Ang asul na liwanag na nagmumula sa mutya ay kumalat sa buong paligid. Ramdam ko ang kuryente na dumadaloy sa mga ugat ko. Parang may libu-libong kidlat na sabay-sabay na dumadaloy sa loob ng aking katawan. Ngunit kasabay ng lakas ay ang sakit. Isang matinding hapde na parang sinusunog ang kaluluwa ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang patuloy kong hinahawakan ang mutya. Naririnig kong patuloy ang sigaw ni Rafael. Ngunit unti-unti itong nagiging malabo. Parang unti-unting lumulubog sa kawalan. Amanda! Bitawan mo na yan! Pakiusap! Ngunit huli na. Ang mutya ay nag-aalab na sa asul na liwanag. At alam kong ito na ang simula ng pagtatapos ng laban namin at marahil ng buhay ko. Sa huling sandali, bago pumutok ang huling liwanag, tinitigan ko sina Emilio at Aling Saling. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Hindi na sila makagalaw. At sa isip ko, iisa lang ang naiwang salita. Para ito sa mga magulang kong pinatay ng mga kalahi niyo. Unti-unting nilamon ng liwanag ang lahat. Ang lupa, ang hangin, ang mga sigaw. At bago tuluyang magdilim ang paningin ko, naramdaman kong unti-unting nawawala ang bigat sa aking dibdib. Ramdam ko ang pag-ikot ng mundo sa sobrang lakas ng enerhiya na bumabalot sa akin. Ang liwanag na nanggagaling sa mutya ng kidlat ay halos kainin ang lahat ng nasa paligid. Kumidlat sa kalangitan at sumabay ang hangin sa pagngangalit. Patuloy ang pagsigaw ni Rafael at Nathaniel pero hindi ko na talaga sila marinig. Ang tanging naririnig ko ay ang pintig ng puso ko. Mabilis, matindi, parang tumutugma sa tibok ng mutya sa kamay ko. At sa gitna ng lahat, kusang lumabas sa labi ko ang mga salitang hindi ko pa kailanman nabibigkas. Isang dasal, sinauna at puno ng naiibang kapangyarihan. Eram! Volti Sadra! Ilumna Kayet! Dramon Sol Katan! Eret Lumina! Eret Valdra! Parang umalingaw-ngaw sa buong paligid ang tinig kumistigaya. Ang hangin ay umikot, ang lupa ay umanig. Nagulat sina Rafael at Nathaniel at napaatras. Anong sinasabi na, Amanda? Anong klaseng dasal yan? Hindi ko maintindihan. Parang ibang wika. Amanda, itigil mo na yan! Mapapahama ka dyan! Tama na yun, Amanda! Tumigil ka na! Pero hindi ako tumigil. Ang mutya ay nagliliwanag na parang sinag ng araw. Mula sa kislap nito ay may mga sinag na tumama kina Emilio at Aling Saling. Hindi! Inihigop ako ng bato! Naliligas ang buong katawan ko, inay! Hindi na talaga ako makagalaw! Hinihigop din ako ng bato, inay! Ano ginagawa mo sa amin, babae? Ang tunay na
kapangyarihan ng mutya ng kidlat ay higupin ang enerhiya at ang mismong katawan ng mga nilalang ng dilim tulad ninyong mga aswang. Hindi magtatagal. Tuluyan na kayong mapapaloob sa mutya at doon na kayo mamamatay! Hindi maaari! Ayokong mapunta sa loob niyan! Ayoko! Inay! Ayoko mamatay sa loob niyan! Ayoko! Patuloy kong itinaas ang mutya at sa sandaling yon ay muli kong binigkas ang sinaunang dasal. Eram Volti Sadra! Ilumna Kayet! Dramon Sol Katan! Eret Lumina! Eret Valdra! Amanda, wag! Itigil mo na yan! Amanda! Tama na yan! Huwag mo na ituloy yan! Ngunit hindi ko na marinig ang mga sigaw nila. Ang paligid ay puro ingay at kidlat at hangin. Ang mutya ay nag-alab sa asul na liwanag. Ang mag-inang aswang ay patuloy na nagsisigaw, habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang kanilang mga katawan. Mamatay kayo! Mga kampan ng dilim! Hanggang sa tuluyan ng lamunin ng mutya ang mag-ina. Biglang nawala ang liwanag, tumahimik ang paligid, at tila tumigil ang oras. Narinig ko ang pagbagsak ng sarili kong katawan sa lupa. Nagdilim ang paningin ko at naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Amanda! Amanda, gumising ka! Amanda! Amanda, gising! Hindi ka pwedeng mamatay! Pamahalin ka pa nitong kapatid kong torpe! Gising, Amanda! Amanda, hindi ka pwedeng mawala. Mahal kita, Amanda. Huwag mo kong iwan. Amanda, ngayon sasabihin ko ng totoo. Matagal na kitang mahal. Hindi na ako matotorpe. Basta gumising ka lang. Pakiusap. Gumising ka, Amanda. Diyos ko, huwag niyo pong kunin sa akin si Amanda. Pakiusap po. Narinig ko ang boses ni Rafael. Parang malayo pero malinaw. Ramdam ko ang mainit niyang palad sa kamay ko. Gusto kong magsalita pero ang bigat ng pakiramdam ko. Naramdaman kong tumulo ang luha niya sa pisngi ko. Unti-unting bumalik ang hangin sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay dumampi sa mukha ko at sa sandaling yun, pilit kong iminulat ang aking mga mata. Totoo ba yung sinabi mo, Rafael? Mahal mo ako? Nagulat sina Rafael at Nathaniel nang makita nila na nakamulat ang aking mga mata, Miss Ligaya. Nakatitig lang si Rafael sa akin habang tumutulo pa rin ang luha niya. Tahimik ang paligid, wala na ang mga aswang. Tanging kaming tatlo na lang ang naroon. Unti-unti kong naramdaman ang malamig na hangin na humaplos sa aking mukha. Mabigat pa rin ang ulo ko at parang bumabalik pa lang ang lakas ng aking katawan. Sa tabi ko, nakaluhod si Rafael at mahigpit niyang hinahawakan ng mga kamay ko. Tila takot siyang muli akong mawala. Si Nathaniel naman ay nakatingin lang, gulat na tila hindi makapaniwala sa nakikita niya. Buhay ka, Amanda. Buhay ka. Siyempre buhay ako. Kaya nga nagsasalita ako, di ba? Salamat sa Diyos at buhay ka. Akala ko hindi ka na magigising. Hindi ka namatay dahil sa mutya. Paano nangyari yun? Paano nakaligtas ka sa sumpa ng mutya? Hindi ko rin alam. Basta pagmulat ko ng mata ko, eto ako, buhay pa rin. Wala akong naaalalang masakit. Wala rin kakaiba sa katawan ko. Parang nagising lang ako mula sa mahabang pagtulog. Natahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Pagod pa rin ang katawan ko, pero sa kabila nun ay ramdam kong magaan na ang loob ko. Ang ibig sabihin niyan, hindi totoo ang sumpa ng mutya. Nabuhay ka, Amanda. Hindi kinuha ng mutya ang buhay mo. O baka naman, hindi na binawi ng mutya ang buhay mo dahil alam nitong may mabuting dahilan kung bakit mo ito ginamit. Ginamit mo ito hindi para sa sarili mo, kundi para tapusin ang kasama ng mga aswang na yun. Siguro nga.
Siguro alam ng mutya na malinis ang puso mo, Amanda. Kaya hindi ka nito kinuha. Alam nitong kailangan ka pa ng mundong ito. Hindi pa tapos na tanyan. Ang mag-ina pa lang ang napupuksa natin. Marami pang mga balbal na nagtatago sa dilim. Naghihintay ng pagkakataong umatake. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napupuksa ang lahat ng masasamang aswang. Kung ganun, hindi ka rin namin iiwan. Tutulong kami sa iyo, Amanda. Tutulungan ka namin sa pagtugis sa mga natitirang aswang. Hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa lang. Kahit paano, naisa katuparan ko ng paghihiganti sa mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Pero ito pa lang ang simula. Ito pa lang. Natahimik kaming tatlo. Ang buwan ay mas maliwanag kesa dati at ang hangin ay tila may dalang bagong pag-asa. Wala na sa paligid ang mga anino ng kasamaan, pero alam kong may mga aswang pa rin na naghihintay sa bawat tahimik na sulok. Tinignan ko ulit ang mutya ng kidlat na pinulot ko sa lupa. Gayon din ang benditadong punyal na natakluban lamang ng mga tuyong dahon. Hindi na ito nagliliwanag, parang natutulog na. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang tungkulin nito at hindi pa rin tapos ang laban ko. Lumipas ang ilang buwan. Anong niluluto mo dyan, mahal ko? Ang bango ah. Napakabango talaga. Nakakagutom. Sinigang na bangos. Paborito niyang magkapatid. Paborito rin ito ni Tatay Rogelio. Sabi ko nga, dapat espesyal ngayon ang tanghalian. Ay, nako, siguradong mabubusog na naman ako sa luto ng aking napakagandang manugang. Ay, kaya siguro hindi na ako nagkakasakit. Dahil sa mga luto mo at sa mga halamang gamot na pinaiinom mo sa akin. Palagi na akong malakas. Ay naku, Tay. Kung hindi pa muntik nang mawala si Amanda noon, hindi maalas sa kapatid kong si Rafael ang pagiging torpe niya. Kuya naman eh. Huwag na nating pag-usapan yun. Tapos na yun. Ang mahalaga, asawa ko na si Amanda ngayon. Di ba mahal ko? Aba, tama ka riyan, anak. Pero may isa pa akong hiling. Isa na lang ang kulang. Bigyan niyo ako ng mga apo. Gusto ko 1 dosena. Tatay naman, 1 dosena agad. Nako, ewan ko ba rito sa anak niyo? Mahina eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nabubuntis. Wala. Kung gusto mo, ngayon na natin simulan. Para makabuo na tayo, mahal ko. Mamaya na nagluluto pa ako. May oras para dyan, mahal. Amanda! Rafael! Nathaniel! Oh, si Isagana yan ah. Ano ko yung problema at gano'n na lang siya kung sumigaw? Sandali nga at bubuksan ko ang pinto. Oh, bakit sumisigaw ka, Isagana eh? May nangyari ba? May nakita raw na balbal na aswang si Katimyong kagabi. Gumagala raw sa sementeryo. May naligaw na namang balbal dito sa atin. Ganun ba? Rafael, Nathaniel, umanda kayo. Tutugisin natin ang aswang na balbal na yon mamayang gabi. Sige, mahal. Mukhang mapapalaban na naman tayo. Hindi pwedeng makapaminsala na naman ang aswang na yan. Aba, mukhang may isa na namang balbal na mamamatay ngayong gabi. Tulad ng inaasahan nyo, nagkatuluyan kami ni Rafael. Niligawan niya ako at pagkaraan ng ilang buwan ay sinagot ko rin siya. Di nang tagal ay nagpakasal kami. Hanggang ngayon, kahit may asawa na ako ay patuloy pa rin akong naghahanap ng mga aswang. Lalo na ng mga aswang na balbal upang tugisin at tuluyang puksain. Hindi ko na ginagawa ito ng mag-isa dahil kasama ko na ngayon ang aking asawa at ang aking bayaw. Magkakasama naming hinaharap at nilalabanan ang mga masasamang aswang na nagkalat pa rin hanggang ngayon sa iba't ibang sulok ng bansa. At kung iniisip niyong katang-isip lang ang mga aswang, nagkakamali kayo. Totoo sila. Nasa paligid lang sila. Nakikisilamuha, nag-aanyong ordinaryong tao. Pero hindi lahat ng aswang ay masama. May ilan sa kanila ay piniling mamuhay ng tahimik at hindi manakit. Sila ay mga nilalang na mas piniling magmahal at marunong umunawa. Kaya hindi namin sila tinutugis. Ngunit ang mga masasamang aswang,
Yaong mga walang habas pumatay, yaong ginagawang kasiyahan ng dugo at takot ng tao, sila ang aming nilalabanan. Sila ang tunay na banta. Kaya kung sa susunod na mga gabi ay may marinig kayong kakaibang ingay sa bubong o may maramdaman kayong malamig na hangin na parang may matang nakamasid sa inyo, mag-ingat kayo dahil baka isa na sa kanila ang nasa paligid. Dito ko na tinatapos ang aking kwento. Ano ang masasabi niyo sa aking karanasan bilang isang manunugis? I-comment lang sa comment section ng inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Muli, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Lubos na gumagalang, Amanda. Hello, Amanda. Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon ay may mga manunugis pa rin na mga aswang naway naging inspirasyon ng inyong karanasan sa ating mga tagapakinig. Patuloy mong pangalagaan ang iyong sarili at ang mga taong kasama mo sa iyong paglalakbay. Sa bawat hamong inyong hinaharap, naipakita niyo ang tunay na kahulugan ng tapang at malasakit. Ang iyong kwento ay paalala sa lahat na sa kabila ng panganib at pagsubok, may puwang pa rin ang pag-ibig sa iyong puso. Kaya nga nagkatuluyan kayong dalawa ni Rafael. Sana all may forever. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa kwentong ito. Patuloy nating suportahan ang mga bayani sa ating paligid tulad ni na Amanda, Rafael at Nathaniel sa kanilang tahimik na pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagtugis sa mga nilalang ng dilim. Bago ako tuluyang magpaalam sa inyo, isang paalala lang para sa ating mga tagapakinig. Narito po ang listahan ng ating mga legit channels. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel, Aswang Radio. Kung may makita po kayong ibang channel na nag-a-upload ng aming mga content, huwag po nating tangkilikin. Sa halip, tulungan niyo po kaming i-report ang mga to. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Muli, ako si Miss Ligaya. Hanggang sa susunod na kwento sa channel na ito na Aswang Confessions. Maligayang araw sa inyong lahat.